Siyempre, bago po tayo dumako sa mga issue at mga may init na balita, nako, ito po, dating gawi. Dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, lumapit sa Diyos ang mga masasamang espiritu para magreklamo. Sinabi nila, bakit po ang mga mabubuting espiritu ay nakatira sa magagandang bahay, samantalang kami ay hindi? Sumagot ang Diyos, ginawa kong pantay-pantay ang lahat, ngunit ang inyong mga gawa ang naging dahilan kung bakit kayo naging masama. Gusto ng Diyos na maipakita na makatarungan siya sa lahat, kaya tinawag niya ang mga mabubuting espiritu. Sinabi ng Diyos, simula ngayon, kayo ay magtatayo ng sarili ninyong tahanan. Nagtanong ang mga espiritu kung saan sila kukuha ng mga bricks o yung mga bato na gagamitin sa pagtatayo ng bahay. Sumagot ang Diyos, tuwing may mga taong magsisinungaling, may lilitaw na isang bricks. At tuwing magsasabi sila ng totoo, may lilitaw din na bricks. Kinailangan pumili ng mga espiritu kung aling bricks ang kanilang gagamitin. Ang mga bricks ba na magmumula sa pagsisinungaling ng mga tao? O ang mga bricks na manggagaling sa pagsasabi ng totoo ng mga tao? Nag-isip ang masasamang espiritu. Dahil madalas magsinungaling ang mga tao, mas maraming bricks ang lilitaw at mas mabilis naming matatayo ang aming tahanan. Bago pa makasagot ang mabubuting espiritu, pinili na ng masasamang espiritu ang mga sinungaling na tao. Gaya po ng inaasahan, mabilis na nakapagpatayo ang masasamang espiritu ng isang marangyang kastilyo. Habang ang mabubuting espiritu naman ay abala pa sa kanilang pundasyon. Ngunit di nagtagal, unti-unting nawawala ang mga bricks ng kastilyo ng masasamang espiritu hanggang sa ito ay gumuho. Lumapit sila sa Diyos at nagtanong kung ano ang nangyari. Sumagot ang Diyos, anumang bagay na itinayo sa kasinungalingan ay maaaring magmukhang maganda at marangya sa simula. Ngunit mawawala ang ganda nito kapag lumitaw na ang katotohanan. Ano po ang aral na may mapupulot po natin sa kwento natin ngayong araw po ng Tuesday? Wala pong naidudulot na maganda mga kanyusik ang kasinungalingan. Maaaring sa umpisa, parang nakakatulong ito para makalusot o maiwasan po yung mga problema, pero sa bandang huli, mas malaki ang kapalit. Nasisira ang tiwala, relasyon at pati po yung sarili nating dangal. Ang katotohanan, kahit minsan ay masakit o mahirap sabihin, ito pa rin po ang magpapalaya sa atin. Dahil kapag namuhay po tayo sa katotohanan, wala po tayong kailangang itago o katakutan. Mayroon po tayong peace of mind. Ang pagiging tapat ay hindi lang po tungkol sa pagsasabi ng totoo sa iba, kundi pati na rin po yung pagiging totoo sa iyong sarili, sa ating mga prinsipyo, paniniwala at sa paraan po ng ating pamumuhay. Hindi po natin kailangang magpanggap mga kanyusik, no? Kapag totoo tayo, hindi po natin kailangang magsinungaling.
para mapanatili yung maganda nating imahe. Dahil ang ating pagkatao mismo ang magsisilbing patotoo sa kabutihan natin. Tulad po ng sa kwento, ang mga mabubuting espiritu ay piniling magtayo ng tahanan gamit po yung mga bricks mula po sa taong matapat. Kahit mabagal ang proseso, sa huli ang bahay po nila yung nanatiling matatag at hindi gumuho. Ganon din po sa ating buhay mga kanyusik, maaaring mas mahirap, mas matagal, at minsan ay mas masakit piliin yung katotohanan, pero ito po yung nagbubunga ng maganda, ng tiwala, respeto at tunay po na kapayapaan sa ating pag-iisip. Kaya mga kanyusik, mas piliin nating maging totoo sa salita at sa gawa dahil ang pundasyon po ng katotohanan ay kailanman hindi magigiba. Sabi nga po sa Proverbs chapter 12 verse 19, truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.